Kapag kumalat na ang rabies sa utak at sa buong katawan, wala nang nakaliligtas rito. Sure death kung ilarawan ng mga doktor ang pagiging biktima ng rabies. Ngunit sa loob ng isang dekada, nagkaroon naman daw ng magandang resulta sa larangan ng teknolohiya. Dumami din ang health centers sa bawat probinsya, kaya't mataas man ang datos ng mga nakagat ng aso, agad naman nilang naagapan ito. Last year, we had around 216,000 animal bites compared to 2008 when we had only around 178,000. So we had an increase of more than 20,000 because we have more bite treatment centers. So people now, yung bite victims have now better access to the vaccines that we are providing. Maliban sa San Lazaro, ang RITM ang isa sa mga institusyon na karaniwang humahawak ng mga rabies cases. Bukod sa pagtanggap at panggagamot ng mga nakagat ng mga asong may rabies, tuloy-tuloy rin ang ginagawa nilang pag-aaral at pagsasaliksik sa mga bakuna kontra rabies. Meron po kaming ginawang isang trial on monoclonal antibody. It's a new product against rabies and it's supposed to augment yung tinatawag na rabies immunoglobulin. Pag kayo ay nakagat ng aso, usually binibigay sa inyo dalawang klaseng gamot. Yung vaccine at saka yung immunoglobulin. Now, yung immunoglobulin, mahal. Maabot ng libo, siguro 15,000, 20,000, depende sa timbang mo. Natuklasan na rin daw nila na may kanya-kanyang katangian ng virus ng rabies dito sa Pilipinas. Kasi yung rabies virus sa China, iba sa Pilipinas, iba sa India, gano'n. And nakita namin na all over the Philippines, merong konting differences ng rabies virus. Yung sa Mindanao, medyo iba dun sa Visayas, medyo iba sa Luzon. So, kunyari, wala nang rabies sa isang island, tapos mapasukan ulit ng rabies, malalaman natin saan ang galing. May paraan din sila upang mas mabilis na malaman kung positibo sa rabies virus ang isang tao. Noong 2008 nang ma-set up sa RITM ang tinatawag na polymerase chain reaction. Ito po ay ginagamit namin sa mga pasyente ng rabies, dun sa mga suspected na may rabies cases. Kanya lang po yung yung rabies virus, intermittent yung presence sa saliva, on and off, so maramihang collection. At least every 6 hours ko collect ng saliva para mas accurate yung test. Ang kagandahan din ng PCR, hindi na kailangang i-autopsy ang bangkay ng isang namatay na hinihinalang may rabies. So, ito na yung result namin for this particular na patient, positive for rabies. Ngunit ang maituturing na breakthrough sa larangan ng medisina ay noong 2005 kung saan may nakaligtas na pasyente kung saan umakyat na sa utak ang rabies. There's this teenager in the US na binigyan nila ng experimental treatment. Eventually, nag-recover. As in, nabuhay na parang normal. Walang sekwele, no? Hindi siya pilay, hindi siya bingi, wala. Nakabalik nga siya sa college. So, normal. So, parang that was a major breakthrough in rabies treatment. Sa ngayon, magiging kontento na lang muna tayo sa nakagawiang lunas katulad ng pagpanaw ni Joseph dahil hindi na siya ipina-autopsy. May mga katanungan pa rin sa isip ng kanyang mga magulang. Sa isang banda, masasabing malayo na ang ating narating mula nang una tayong gulati ng bangis ng rabies. Ngunit sa kabilang banda, nakalulungkot isipin na hanggang sa ngayon ay salat pa rin ang ilang bayan sa tamang pagpapatupad ng kampanyang ito. Kulang pa rin sa kaalaman ng ilan sa mga kababayan natin. Sa susunod na dekada, muling susukatin kung gaano nga ba natin kakayanin na makamit ang target na zero rabies. Umaasa ang bawat isa sa atin na makalalaya na tayo ng lubusan sa nakamamatay na rabies.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay Taruk at ito ang Eyewitness.